Nag-aagaw dilim na ang kalangitan nang magtipo ng 5 anak ni Mang Nestor sa loob ng kanyang bahay na nasa liblib na bahagi ng kanilang baryo. Si Mang Nestor ay matanda na, nasa 80 taong gulang at sa mga oras na iyon ay humihina na ang kanyang paghinga. Alam ng kanyang mga anak na malapit na ang oras ng kanilang ama. Kaya, bawat isa ay nagmadaling umuwi at nagtipon sa paligid ng kanyang kama. Puno ng lungkot ang kanilang mga mukha habang tinitignan ang matandang ama na matyagang nagpalaki at nagsakripisyo para sa kanila. Nakita ni Alex, ang panganay, ang pinong pawis sa noo ni Mang Nestor at marahang pinunasan ito. Ang mga mata niya ay nagbabadya ng mabibigat na emosyon. Ngunit pilit niyang ipinapakita ang kanyang tapang. "Pa, nandito na kami lahat," wika ni Alex sa mahinang boses, halos pabulong. "Wala nang dapat alalahanin. Nagawa mo na ang lahat para sa amin." Unti-unting iminulat ni Mang Nestor ang kanyang mga mata at marahang ngumiti nang makita ang kanyang mga anak. Tumigil siya ng ilang saglit na tila sinisigurado ang bawat isa sa paligid niya. "Aking mga anak," sambit niya, mahina at parang paos. "Mahal na mahal ko kayong lahat." Napahikbi ang pangalawa niyang anak na si Beth, na mabilis na yumakap sa kamay ng ama. "Papa, hindi namin kaya kung mawawala ka na." Wika niya, ang mga luhay naglalanda sa kanyang pisngi. "Ikaw ang naging sandigan namin, pa. Hindi ba kami handa?" Pilit na ngumiti si Mang Nestor. "Beth, anak, ang buhay ay isang paglalakbay na may hangganan. Ginawa ko ang lahat para matulungan kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. Ngayon, ako na ang magpapahinga." Nakatayo sa likuran ng ikatlong anak na si Carlo, napalihim na pinipigilan ng kanyang mga luha. Naalala niya ang mga panahon na kahit mahirap ang buhay, palaging may lakas at determinasyon ang kanilang ama. Siya ang kanilang gabay, ang nagbibigay sa kanila ng direksyon sa kabila ng mga pagsubok. "Pa," sabi ni Carlo, bumuntong hininga. "Pinapangako namin sa sarili namin na hindi ka namin bibiguin. Itutuloy namin ang mga tinuro mo at aalagaan namin ang isa't isa." Binalingan ni Mang Nestor ang bunso niyang anak na si Leia, na hindi mapigilan ang hagulgol. Sa mga anak, si Leia ang pinakamalapit sa kanyang ama dahil siya ang laging kasama nito sa bahay mula noong magretiro si Mang Nestor sa bukid. "Leia, anak," mahinang sabi ni Mang Nestor, iniabot ang kanyang kamay. "Hindi kita iiwan kahit wala na ako sa mundo. Nasa puso mo ako. Laging nandito." Sabay turo sa dibdib ng anak. "Ang bawat halaka, bawat pag-asa, ako ay bahagi niyan." Niyakap ni Leia ang ama, nanginginig at nakapikit. Dama ang init ng katawan nito na unti-unti nang lumalamig. "Papa, ayoko mong mawala ka. Hindi ko alam kung kaya kong magpatuloy nang wala ka pa. Papa." Sambit niya, halos hirap sa paghinga dahil sa sobrang pag-iyak. Napatingin si Mang Nestor sa pang-apat na anak, si Ramon, na tahimik lang at nakatingin sa labas ng bintana. Si Ramon, ang pinakatahimik sa magkakapatid, ay palaging nagtatago ng emosyon. Ngunit ngayon ay hindi na niya mapigilang lumuha. Marahan siyang lumapit at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng ama. "Pa, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Hindi ko man nasabi ng madalas, pero iniidolo kita, pa." Mahinang wika ni Ramon.
Hindi mo lang kami tinuruan ng sipag, kundi pagiging totoo at matapat. Muling napangiti si Mang Nestor, kahit hirap na sa paghinga. Aking mga anak, sabi niya, halos pabulong na. Ipagpatuloy niyo ang mga aral na itinuro ko. Maging matatag kayo. Huwag niyong kalilimutan na kayo'y may isa't isa. Yan ang pinakamahalaga. Sa mga huling sandali ni Mang Nestor, tahimik na nanalangin ang kanyang mga anak, nakayakap sa isa't isa. Ang buong paligid ay puno ng mga alaala ng pagmamahal at ng hindi matatawarang sakripisyo ng kanilang ama. Sa huli, binitawan ni Mang Nestor ang kanyang huling hininga. Ngunit naiwan sa puso ng bawat isa ang kanyang walang hanggang pagmamahal at mga aral na magpapatuloy sa kanila sa susunod na mga yugto ng kanilang buhay. Matapos ang ilang araw na pagluluksa, nagdesisyon ng magkakapatid na pag-usapan ang mga naiwan ng kanilang ama. Sila ay nagtipon sa lumang bahay kung saan sila lumaki at kung saan bumubuo ng napakaraming alaala si Mang Nestor kasama nila. Ang bahay na iyon, bagamat simpleng kahoy lang ang mga dingding at kalawangin ng mga bakal ng bintana, ay nagsilbing kanilang kanlungan. Ngayon, nakatambak sa gitna ng sala ang ilang dokumento at mga bagay na ipinagkatiwala ni Mang Nestor sa kanilang panganay na si Alex. Pinilit ni Alex na kontrolin ang emosyon habang ipinapakita ang mga dokumento sa kanyang mga kapatid. Bagamat siya ang panganay at inaasahang mas matatag, dama ng mga kapatid ang bigat ng responsibilidad na pasan niya ngayon. Mga kapatid, bungad ni Alex, tinitignan ng bawat isa. Ito na ang naiwan ni tatay sa atin. Konting lupa sa likod ng bahay. Ang maliit na palayan at ang ipon niya. Hindi kalakihan pero sapat para sa atin. Agad na tumugon si Carlo na nasa tabi ni Alex. Pero kuya, paano ba natin to hahatiin? Alam naman natin na kulang to para sa bawat isa sa atin. Bakit hindi na lang natin ibenta ang lupa? Siguro mas makakabuti kung magtutulungan tayong lahat para mapalago ang pera na yun. Napatigil si Beth, ang pangalawang anak, na agad na nagtaas ng kamay upang tumutol. Carlo, hindi ba't sabi ni tatay, huwag nating pabayaan ang lupa? Pinaghirapan niya to at dito siya nagtanim para buhayin tayo noon. Parang hindi ko kayang makita na mawawala lang ang mga alaala natin dito. Sa narinig na sagot ni Beth, nagpaningkit ang mga mata ni Carlo. Beth, hindi tayo mabubuhay sa alaala lang. Kung gusto nating maging praktikal, kailangan nating maghanap ng paraan para mapalago ang iniwan ni tatay. Hindi ako sang-ayon na panatilihin ito kung hindi naman natin ito magagamit. Tahimik na nakikinig ang pang-apat na anak na si Ramon. Hindi siya sanay makialam sa mga usapan at mas gusto niyang tahimik lang sa isang tabi. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nagbigay siya ng kanyang opinyon. Baka may punto si Carlo. Pero baka pwede nating pagkasunduan ang isang paraan na hindi natin kailangang isakripisyo ang lupa at maaalala natin si tatay. Sa harapan ng mga nag-aalitang kapatid, si Leia, ang bunsong anak, ay maluha-luhang napasigaw. Bakit ba kailangan nating mag-away ng ganito? Kadarating lang natin mula sa libing. Tapos, nag-aaway na tayo sa mga naiwan ni tatay. Hindi ba dapat ang pagkakaisa ang iniwan niya sa atin? Napatingin si Alex sa kanilang mga kapatid at tumango. Tama si Leia. Hindi dapat tayo mag-aaway. Gusto ni tatay na magkaisa tayo. At alam ko na hindi niya gugustuhin dahil sa lupa na to, mawawasak ang relasyon natin. Lumipas ang ilang minutong katahimikan na tanging tunog ng malamlam na hangin ang maririnig. Isa-isa silang nagbigay ng mga panukala at nakinig sa bawat isa. Sa dulo ng kanilang pag-uusap, napagkasundoon nilang panatilihin ang lupa at pag-usapan kung paano ito mapapalago. Sinabi ni Alex na maglalatag siya ng isang plano upang maitaguyod ang maliit na bahagi ng palayan
na kanilang natira. Habang magtutulungan naman ang lahat upang hindi mawala ng halaga ang kanilang minana. Sa pag-uwi ng magkakapatid ng gabing iyon, may bahid ng lungkot, ngunit may liwanag din ng pag-asa sa kanilang mga puso. Bagamat hindi lahat ay sumang-ayon ng buong buo, naramdaman nila na kahit mahirap, pinipilit nilang sundin ang huling habilin ng kanilang ama, ang magkaisa at huwag pabayaan ang mga aral na iniwan niya. Lumipas ang ilang linggo mula nang tulungan ng magkakapatid si Leia sa kanyang problema sa utang, hindi pa rin tumigil ang pagsubok para sa kanila. Si Beth, ang pangalawang anak, ay nagtatrabaho bilang isang guro sa kanilang barangay upang matustusan ang kanyang sariling pamilya. Kasabay ng kanyang pang-araw-araw na pagod sa pagtuturo, patuloy rin siyang nagbibigay ng suporta sa kanyang mga kapatid, lalo na kay Leia na nangangailangan ng gabay matapos ang mga nagdaang pagsubok. Gayunpaman, dahil sa sobrang pagod at puyat sa pag-aasikaso, hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa kanilang lahat, bigla na lamang bumigay ang katawan ni Beth. Isang araw, habang naglalakad siya pa uwi mula sa eskwela, naramdaman niyang umikot ng kanyang paningin at bigla na lamang siyang natumba sa kalsada. Agad siyang itinakbo ng nagmamalasakit na tao sa barangay health center, kung saan sinabihan siya ng doktor na kailangan na niyang magpahinga ng lubusan. Natuklasan din nila na mababa ang kanyang immune system dahil sa matinding stress at labis na pagod. Nang malaman ito ng kanyang mga kapatid, agad silang nag-alala. Si Alex, ang panganay, ay dumalaw sa bahay ni Beth at nakita niya ang kapatid na payat, halos walang lakas sa kanyang higaan. Sa gilid ng kama, nakaupo si Carlo, na nagbabantay kay Beth at pinipilit na siyang pakainin kahit na walang gana ang kapatid. Beth, bakit hindi mo sinabi na ganito na ang pakiramdam mo? Tanong ni Alex, bakas ang lungkot at pagkabahala sa kanyang boses. Napaubo si Beth at saka mahinang ngumiti. Ayokong mag-alala kayo. Alam ko lahat tayo ay may mga pinagdadaanan. At alam kong hirap na rin kayo sa pinansyal kaya sinubukan kong kayanin. Hindi ka dapat nahihiya o natatakot na sabihin ang totoo sa amin. Sabi ni Alex habang mahigpit na hinawakan ng kamay ng kanyang kapatid. Tandaan mo, hindi na tayo mga bata. Hindi mo kailangang maging malakas palagi para sa amin. Tahimik lamang na nakikinig si Leia sa tabi ng kama. Halos hindi mapigilan ng kanyang luha habang pinapanood ang kapatid na hirap sa sitwasyon. Pakiramdam niya isang malaking bahagi ng responsibilidad ang dahilan kung bakit humantong sa ganito si Beth. Kung hindi sana siya naging pabigat, marahil hindi nagkasakit ang kapatid. Beth, sabi ni Leia, halos hindi makatingin ng diretso. Patawarin mo ko. Kung hindi dahil sa akin, siguro hindi ka ganito ngayon. Ngunit mahina lamang nang umiti si Beth at hinawakan ng kamay ng bunsong kapatid. Leia, wala kang dapat ipag-sorry. Ginawa ko to dahil mahal ko kayo. At kahit pa mahirapan ako, alam kong ginagawa ko to para sa damang dahilan. Sa sandaling iyon, napagkasunduan ng magkakapatid na unahin ang kalusugan ni Beth. Humingi si Alex ng mas mahabang oras sa trabaho upang matutukan ang paggamot sa kapatid. Si Carlo naman ay nagdesisyon na maglaan ng bahagi ng kanyang sweldo para sa mga gamot ni Beth. Kahit na nangangahulugan ito na magtipid sa ilang bagay para sa sarili. Nang sumunod na mga linggo, sama-sama nilang pinagtulungan ang pag-aalaga kay Beth. Bawat isa ay naglaan ng oras at sakripisyo upang tiyakin na hindi mabibigatan si Beth sa anumang bagay. Sa tulong ng kanilang pagsasama-sama, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Beth. Naging mas malusog ang kanyang katawan at kahit pahirap, muli siyang bumangon mula sa pagkakasakit. Dahil sa pagsubok na ito, mas lalong napagtanto ng magkapatid ang halaga ng pagkakaisa at pag-aalaga sa isa't isa. Nalaman nilang walang sino man ang dapat magpasa ng lahat ng bigat ng mag-isa. Sa huli, naging mas matatag sila at ang bawat sakripisyong ginawa nila para sa isa't isa
ay nagpatibay sa kanilang mga puso. Mga puso na pinalakas ng pagmamahalan at pag-aaruga ng kanilang yumaong ama na si Mang Nestor. Habang bumubuti na ang kalagayan ni Beth, unti-unti na ring bumalik ang magkakapatid sa kanilang mga trabaho at mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang pagsasama-sama at mga sakripisyong ginawa nila upang tulungan si Beth ay nagbukas ng bagong pagsubok kay Ramon, ang pang-apat na anak ni Mang Nestor. Si Ramon ay palaging tahimik at hindi mahilig magpakita ng emosyon. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, may mga pinagdadaanan din siya na mga saloobin na hindi niya kayang sabihin sa kanyang mga kapatid. Matapos ang pagkakasakit ni Beth, mas pinili ni Ramon na magpursigi sa kanyang trabaho. Naging hilig niya ang magtrabaho ng walang humpay. Halos hindi na siya magpapahinga at madalas ay siya na ang huling uuwi sa kanilang bahay. Naisip niya na ang kanyang tahimik na paraan ng pagtulong ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming kita para sa pamilya. Kaya, kahit pagod na siya, patuloy siyang nagsusumikap at nagpapakita ng gilas sa opisina. Dahil dito, unti-unti na siyang nawala ng oras para sa kanyang pamilya at sa mga kapatid niya. Kahit sa mga sandali na nagtitikpon silang magkakapatid, madalas ay nakatatanggap siya ng tawag mula sa trabaho at kailangan niyang umalis ng biglaan. Napansin ito ng kanyang mga kapatid, lalo na ni Alex. Ngunit pinili nila na huwag tanungin si Ramon dahil sa paglagay nila ay ito ang paraan ni Ramon upang makatulong sa pamilya. Isang gabi, habang nakauwi ang lahat sa bahay ni Beth para sa isang simpleng salo-salo, napansin ni Carlo na parang hindi mapakali si Ramon. Madalas itong tumingin sa orasan at tila hindi interesado sa mga kwentuhan at tawanan ng magkakapatid. "Ramon, mukhang hindi ka mapakali ah," puna ni Carlo. "May problema ba sa trabaho?" Wala naman," sagot ni Ramon, pilit na ngumiti. "Marami lang talagang kailangang asikasuhin. Gusto ko lang siguraduhin na makakabawi tayo. Alam niyo naman, ang daming gastusin ngayon." Napatingin si Leia sa kanya. May halong pagkabahala. "Kuya Ramon, napapansin namin na halos wala ka ng oras para sa sarili mo. Lagi ka nalang abala sa trabaho. Baka naman sobra ka nang nagpapakapagod dyan." Tumawa si Ramon, ngunit halatang pilit. "Wala to, kaya ko to. Kailangan ko magsikap para sa atin. Hindi ko kayang basta-basta na lang umasa. Lalo na at si Kuya Alex lang ang gumagawa ng paraan para sa lupa ni tatay." Napatitig sa kanya si Alex at napabuntong hininga. "Ramon, alam ko ang pakiramdam ng gustong magtagumpay para sa pamilya. Pero hindi mo kailangang pagdaanan ng lahat ng bigat ng mag-isa. Kung nahihirapan ka, nandito kami para sa'yo. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para makatulong." Sa puntong iyon, biglang sumiklap ang matagal na pinipigilang emosyon ni Ramon. "Hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo alam kung gaano kabigat ang pakiramdam ng hindi ko na kayang tumulong sa inyo. Para akong walang silbi. At ngayon, ito lang ang paraan ko para makabawi sa lahat ng mga bibigay ni tatay sa atin. Gusto kong magkaroon ng pakinabang." Nagulat ang mga kapatid sa biglaang pagsabog ni Ramon. Si Beth, na ngayon ay medyo nakabawi na sa kanyang kalusugan, ay lumapit sa kanya at marahang hinawakan ang balikat nito. "Ramon, hindi kailanman naging sukatan ng pera o tagumpay para mapatunayan mong mahalaga ka sa amin. Ang pagkapagod mo at sakripisyo ay mahalaga. Oo, pero hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang masabi mong nakatulong ka." Nagpatuloy si Alex. "Tandaan mo, Ramon, hindi lang ikaw ang humaharap sa mga pagsubok na ito. Tayong lahat ay may kanya-kanyang paraan ng pagtulong. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mo maging martir. Ang gusto ni tatay para sa atin ay magkaisa, hindi magsakripisyo ng mag-isa." Napaluha si Ramon, na ngayon lamang nabigyan ng pagkakataon na ilabas ang bigat ng kanyang damdamin. "Patawarin niyo ako. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na may maitutulong din ako kahit hindi man ako kasing tagumpay o kasing yaman ng iba." "Ramon," sabi ni Leia habang pinapahid ang kanyang luha,
Ang pagkakaroon mo sa buhay namin ay isang malaking tulong na. Hindi natin kailangang ipaglaban ang ating halaga sa mga bagay na material. Ang mahalaga ay nandito ka. Sa gabing iyon, naging mas malalim ang pag-uusap ng magkakapatid. Hindi na si Ramon nagdamdam ng pagkaawa o pagkakahiwalay sa kanilang pamilya. Sa halip, natutunan niyang tanggapin ang pagmamahal at suporta ng kanyang mga kapatid nang hindi nagdadamot o nag-aalinlangan. Bumalik ang pakiramdam ng pagkakaisa sa kanila at muling sumiklab ang alaala ng kanilang ama, si Mang Nestor, na nagturo sa kanila na hindi kailangan maging perpekto para maging mahalaga sa pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, natutunan ni Ramon na ang tunay na kayamanan ay nasa pagiging bahagi ng isang pamilya na nagmamahalan at nagkakaisa. Ilang buwan pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap ng magkakapatid tungkol sa sitwasyon ni Ramon, nagdesisyon si Carlo na ituloy ang pangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo. Mula pa noong kabataan niya, pinapangarap niyang magtayo ng isang maliit na tindahan ng mga produktong ani mula sa kanilang sariling lupa. Inspirasyon niya ang kanilang ama na si Mang Nestor, na nagpakahirap sa sakahan upang matustusan ang kanilang pamilya. Ngayon, nais niyang buhayin ang pangarap ng kanilang ama sa sariling paraan. Ginamit ni Carlo ang natipid niyang pera para sa paunang puhunan at nagsimula siya ng maliit na negosyo sa kanilang baryo. Bumili siya ng mga binhi, kagamitan at konting panustos para sa tindahan. Sa simula, may mga kliyenteng bumibili ng mga produkto niya, mga sariwang gulay, prutas at ilang likhang produkto mula sa kanilang lupa. Nararamdaman niya ang saya at inspirasyon sa tuwing may mga suking bumabalik at nagpupuri sa kanyang mga produkto. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang matinding pagsubok. Nagkaroon ng matinding bagyo na lubhang nakaapekto sa kanilang baryo. Maraming taniman ang nasira, kabilang ang karamihan sa kanyang mga pananim. Halos walang natira sa kanyang maliit na sakahan at ang kanyang puhunan ay nawala na parang bula. Dumating din ang balita na may kakompetensyang tindahan na nagbukas sa mga abalang bahagi ng baryo, na nagbebenta rin ng mga produkto sa mas mababang presyo. Dahil sa magkakasunod na dagok, unti-unting nabaon sa utang si Carlo. Labis ang kanyang kalungkutan at takot na mabigo, hindi lamang ang sarili kundi pati ang kanyang mga kapatid, na siyang nagbigay ng suporta noong nagsisimula pa lang siya. Pinili ni Carlo na hindi ipaalam agad ang tungkol sa kanyang sitwasyon sa mga kapatid, sa pag-aakalang kaya pa niyang solusyonan ang problema ng mag-isa. Isang gabi, habang nag-uusap ang magkakapatid sa bahay ni Beth, napansin ni Alex ang tahimik at tila malalim na iniisip na si Carlo. "Carlo, mukhang malalim ang iniisip mo ah. May problema ba?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. Napabuntong hininga si Carlo at nagkibit balikat. Wala naman. Pagod lang siguro." Sagot niya, pilit nang umingiti. Pero alam ni Leia na may itinatago si Carlo. "Kuya Carlo, hindi ka namin kilalang ganyan. Alam mong pwede ka magsabi kung may kailangan ka." Nang marinig ito ni Carlo, hindi na niya natiis ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon, inamin niya ang kanyang pagkabigo at pagkalugi sa negosyo. Pati na rin ang kanyang mga utang na hindi na niya alam kung paano pa mababayaran. "Akala ko kaya kong tuparin ang pangarap ni tatay." Ani Carlo, hindi mapigilang mapaluha. "Pero ang lahat ng ito ay nauwi sa wala. Di ko lang nasayang ang perang pinaghirapan ko. Pati na rin ang oras at suporta nyo. Wala akong mukhang ihaharap sa inyo ngayon." Naramdaman ng bawat isa ang sakit na nadarama ni Carlo. Si Beth ang unang lumapit sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang balikat. "Carlo, hindi mo kailangan pakiramdamang nag-iisa ka. Ang pagkatalo ay hindi kabiguan. Natutunan natin kay tatay na ang mahalaga ay hindi pag-give up, kahit gaano kahirap ang buhay." Sumang-ayon si Alex. "Carlo, wala namang masama sa pagsubok at pagkabigo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. Ang mahalaga, natuto ka at hindi ka nagkulang sa pagsisikap. Hindi ka namin susukuan."
Huminga ng malalim si Ramon bago nagsalita. Kuya Carlo, kung kailangan mong magsimula ulit, andito kami para tulungan ka. Kung kailangan natin magtulungan para bumangon, gagawin natin yon, kahit po onti-onti. Nakatitig lamang si Carlo sa kanila. Punong-puno ng emosyon, sa sandaling iyon, naisip niya ang mga sakripisyo at pagtutulungan na natutunan nila mula sa kanilang ama. Sa bawat pagbagsak, palaging may mga kamay na aakay sa kanila. Naalala niya ang sinabi ni Mang Nestor noong bata pa siya. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano mo pinahalagan ang bawat sakripisyo para sa pamilya. Sa tulong ng kanyang mga kapatid, bumuo si Carlo ng isang bagong plano para sa kanyang negosyo. Hindi ito magiging madali, pero ngayon, hindi na niya kailangang magtaguyod ng mag-isa. Kasama ang kanyang mga kapatid, muli niyang sinimula ng kanyang negosyo. Ngayon ay mas matibay na pundasyon ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang bagong pagsubok na ito ay nagpatibay hindi lamang sa kanilang negosyo, kundi sa kanilang relasyon bilang magkakapatid. Sa bawat pagsubok na kanilang napagtagumpayan, mas naging matibay ang kanilang pananalig sa isa't isa. At sa kabila ng mga pagkatalo at pagkabigo, alam nilang hindi sila kailanman nag-iisa, sapagkat sa puso ng bawat isa ay ang mga aral at pagmamahal ng kanilang ama na palaging umaalalay sa kanila. Matapos ang mga hindi inaasahang dagok na dinaanan ni Carlo sa kanyang negosyo at sa kabila ng mga pagsubok na patuloy nilang kinakaharap bilang magkakapatid, muling bumalik si Alex sa baryo upang subaybayan ang muling pagsisimula ni Carlo at masiguro ang kalagayan ng kanilang pamilya. Bilang panganay, damang-dama ni Alex ang bigat ng responsibilidad. At kahit na sa mga panahong abala siya sa kanyang sariling trabaho sa kalunsuran, hindi niya magawang talikuran ang kanyang mga kapatid. Nakita ni Alex kung paanong nagpupursigi ang bawat isa upang mapanatili ang mga pangarap na iniwan ng kanilang ama. Si Beth ay bumuti na ang kalagayan at unti-unting bumalik sa pagtuturo. Si Leia naman ay nagsimulang mag-ipon para tuluyan ng makalaya sa mga pagkakautang. At si Ramon ay natutong bawasan ang oras sa trabaho at mas mahalagahan ang oras sa pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, naramdaman ni Alex na may mga bagay pa ring nagiging dahilan ng kanilang mga hindi pagkakaintindihan. Ang kanilang pagkakaisa ay muling natutok sa pagbangon ng negosyo ni Carlo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, napapansin ni Alex ang tila tahimik na agwat na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Isang gabi, napagdesisyonan ni Alex na kausapin ang kanyang mga kapatid upang harapin ang mga hindi nila napag-uusapan. Matapos ang simpleng hapunan sa bahay ni Beth, nagtipon silang magkakapatid sa sala at marahang nagsalita si Alex. Mga kapatid, bungad niya habang tinitignan ng bawat isa. Alam kong lahat tayo ay abala at may kanya-kanyang problema. Pero alam nyo ba, minsan, pakiramdam ko ay nawawala ang koneksyon natin. Mas naging busy tayo sa kanya-kanya nating buhay. At minsan, natatakot akong baka dumating ang araw na hindi na natin naramdaman ang pagiging magkapatid. Natahimik ang lahat. Nagkatinginan sina Carlo, Beth, Ramon at Leia. Alam nilang totoo ang sinabi ni Alex. Sa bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan, mas naging masidhi ang kanilang mga sariling responsibilidad. At minsan, ay napapabayaan nilang pag-usapan ang tunay na nararamdaman ng isa't isa. Kuya Alex, sabi ni Beth, marahang huminga ng malalim. Napansin ko rin yan. Madalas kong iniisip na kung buhay pa si tatay, siya mismo ang magpapaalala sa atin na huwag nating kalimutang manatiling buo. Tumango si Carlo. Minsan kasi kuya, pakiramdam ko, ang layo na ng narating natin mula noong namatay si tatay. At siguro, dala na rin ng mga pagsubok na hinaharap natin. Nakakalimutan natin na nandito tayo para sa isa't isa. Nagpatuloy si Ramon. Di ko man palaging sinasabi pero mahal ko kayong lahat. Kaya lang, natutunan ko rin na hindi madali ang pagpapakita ng nararamdaman. Lalo na kapag palaging iniisip mo na kailangan mo maging malakas para sa pamilya. Si Leia, ang bunso, ay tahimik na nakikinig.
Sa bawat salitang naririnig niya mula sa kanyang mga kapatid, tila bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kanilang ama, kung paano sila pinalaki ng may malasakit sa isa't isa. Lalong naging malinaw sa kanya na kailangan nilang magtulungan, hindi lamang sa pagharap sa mga problema, kundi sa pag-aalaga ng kanilang relasyon bilang magkakapatid. Napangiti si Alex, bagaman may bahid na lungkot sa kanyang mga mata. Kaya nandito ako ngayon. Hindi ko gusto maging sanhi ng alitan ng mga pangarap ni tatay. Pero gusto kong sabihin sa inyo na anuman ang mangyari, ako ang unang nandito para sa inyo. Sana hindi natin kalimutan na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaisa natin. Muling nagkasama-sama ang magkakapatid sa isang mainit na yakap. Sa puntong iyon, naramdaman nila na parang naroroon si Mang Nestor, na tahimik na nakangiti habang nakamasid sa kanilang pagbabalik loob sa isa't isa. Napagtanto nila ang tunay na yaman na tagumpay ay nasa kanilang relasyon bilang pamilya, hindi sa anumang materyal na bagay o pangarap. Sa mga susunod na linggo, ipinakita nila ang pangakong binitawan nila sa gabing iyon. Nagsimula silang magkaroon ng regular na pagtitipon, kahit na sa simpleng hapunan lamang, upang manatiling konektado sa isa't isa. Nagkaroon sila ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagiging pamilya sa kabila ng anumang unos o pagsubok na maaaring dumating. Sa bawat pagtawa at kwentuhan, muling napanumbalik ang kanilang koneksyon. At naramdaman nila na gaano man kalayo ang marating ng bawat isa sa kanya-kanyang pangarap, mananatili silang buo bilang magkakapatid. Pinagbuklod ng mga alaala, aral at pagmamahal ng kanilang ama. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang magkakapatid sa kanilang mga buhay na puno ng pagsusumikap at pagkakaisa. Muling nanumbalik ang kanilang samahan at lakas bilang isang pamilya. At nadama nila ang kanilang yumaong ama na si Mang Nestor ay patuloy na gumagabay sa kanila sa bawat desisyon at hakbang na kanilang ginagawa. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaayos, hindi pa rin maiiwasan ang pagdating ng mga bagong pagsubok. Isang araw, habang nagkakape sina Alex at Carlo sa bakuran ng bahay, nag-usap sila tungkol sa mga plano nila para sa palayan at negosyo. Sa gitna ng kanilang usapan, bigla nilang napag-usapan ang mga payo at aral na itinuro sa kanila ng kanilang ama. Napuno sila ng pagninilay sa mga alaala at naging emosyonal sa mga aral na nakatanim na sa kanilang puso. Alam mo Carlo, sabi ni Alex, naalala ko ang mga panahon na sinasama tayo ni tatay sa bukid. Lagi niyang sinasabi na hindi importante kung gaano kalaki ang kita, kundi kung gaano natin pinapahalagahan ang bawat butil ng bigas na natatamnan. Tumango si Carlo. Oo kuya, at naalala ko rin nung minsan na hirap tayo sa ani. Pero si tatay, kahit alam niyang hindi sapat ang kinikita natin noon, palagi siyang may ngiti. Palagi niyang sinasabi, ang mahalaga ay buo tayo at nagtutulungan. Habang pinag-uusapan nila ang mga alaala ng kanilang ama, nakaramdam si Alex ng bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanilang magkakapatid. Alam niyang ang pinakamalaking hamon ay ang patuloy na nagbubuklod at pagpapahalaga sa mga aral na iniwan ni Mang Nestor, lalo na sa gitna ng kanilang mga pansariling ambisyon at kagustuhang umunlad. Nagpasya si Alex na tipunin ang kanilang mga kapatid upang magsagawa ng isang munting pagtitipon sa harap ng kanilang palayan. Nagdala sila ng isang simpleng pagkain at isang bote ng alak bilang paggunita sa kanilang ama. Sa kanilang pagtitipon, ibinahagi ni Alex ang kanyang pagmumuni-muni tungkol sa mga aral na itinuturo ni Mang Nestor. Mga kapatid, sabi ni Alex habang hawak ang isang baso. Nais kong alalahanin natin ang mga aral ni tatay. Hindi lamang dahil sa mga pangarap natin para sa pamilya, kundi dahil ito ang bumubuo sa pagkatao natin. Ang sipag, ang sakripisyo, at ang pagkakaisa. Lahat ng to ay parte ng ating puso dahil sa kanya. Nagbigay din ng sariling pananaw si Ramon. Natutunan ko na hindi mahalaga kung anong klaseng trabaho ang meron tayo. Ang mahalaga ay ginagawa natin to ng buong puso. Laging sinasabi ni tatay na walang maliit na ambag sa pamilya.
Basta, totoo at may malasakit. Si Beth, na tahimik lamang na nakikinig, ay hindi napigilang maluha. Naalala ko pa noong nagkasakit ako. Mga kapatid, ang dami kong naramdaman na takot. Pero naisip ko si tatay, kung paano siya lumaban para sa atin, kahit gaano kahirap ang buhay. At kung nasan man siya ngayon, alam kong masaya siya na makita tayong nagkakaisa. Si Leia, ang bunso, ay nagpasalamat sa kanilang mga kapatid dahil hindi nila siya pinabayaan, lalo na noong panahon na siya ang may problema. Ate, kuya, salamat sa inyong lahat ha. Alam kong hindi tayo perpekto at alam kong may mga pagkukulang tayo sa isa't isa. Pero sana, kung ano man ang mangyari, magtulungan pa rin tayo at manatiling buo, kagaya ng itinuro sa atin ni tatay. Sa harap ng kalangitan at sa ilalim ng mga bituin, nagbigay ng pangako ang magkakapatid sa isa't isa. Nangako silang patuloy nilang bibigyang halaga ang mga aral ng kanilang ama. Walang magkakahiwalay sa kanila, hindi ang pagkabigo, hindi ang pagkakaiba ng mga pangarap, at hindi ang mga pagsubok ng buhay. Sa gabing iyon, nakaramdam sila ng kapayapaan at inspirasyon, na para bang nasa piling pa rin nila si Mang Nestor. Nakatingin sa kanila mula sa kalangitan at nakangiti. Masayang masaya dahil ang mga aral na iniwan niya ay naging gabay ng kanyang mga anak sa buhay. At mula sa araw na iyon, palaging nasa puso ng magkakapatid ang mga salita ng kanilang ama. Kahit saan kayo makarating, kahit anong marating nyo, huwag niyong kalimutan ang pagiging pamilya, ang pagiging magkakapatid. Ang yaman ng puso ay hindi sa dami ng pera, kundi sa dami ng pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo mula nang muling magkaisa ang magkakapatid sa kanilang pangako na panatilihin ang mga aral ng kanilang ama, isang bagong pagsubok ang dumating na sumubok sa kanilang determinasyon. Sa pagkakataong ito, si Leia ang muling naging sentro ng kanilang atensyon. Nagkaroon si Leia ng isang komplikasyon sa kanyang trabaho. Sa kagustuhan niyang maging mas responsable at mas matugunan ng pangangailangan ng kanilang pamilya, nakipagsapalaran siya sa isang proyekto na labis na nagdulot sa kanya ng stress at sobrang pagod. Kahit pilit niyang pinapasa ng trabaho, dumating ang oras na hindi na kinaya ng kanyang katawan at emosyon. Isang araw, bigla siyang natumba sa opisina at agad siyang dinala sa ospital. Nang makarating ang balita sa kanyang mga kapatid, agad silang nagmadali na pumunta sa ospital, puno ng pag-aalala. Pagdating nila, nakita nilang mahimbing na natutulog si Leia sa kama. May nakakabit na dextrose at maputla ang mukha. Si Beth, na halos hindi mapigilan ng kanyang mga luha, ay agad na lumapit sa kanyang bunsong kapatid at marahang hinawakan ng kamay nito. Leia, bulong ni Beth. Bakit hindi mo sinabi sa amin na nahihirapan ka na? Nakatayo sa gilid si Alex. Pilit pinipigilan ng sarili na maging emosyonal. Alam ni Leia na lagi tayong nandito para sa kanya. Pero siguro, natakot siyang maging pabigat muli. Pero hindi naman dapat ganun. Nandito tayo para tulungan ang isa't isa. Kahit ano pa ang mangyari. Naramdaman ni Carlo ang bigat ng sitwasyon. Sana noong una pa lang ay nagpatulong na siya. Parang lahat tayo. May mga panahon na pinipilit nating mag-isa sa mga bagay dahil iniisip natin na kaya natin o dahil ayaw nating maging pabigat. Pero sa totoo lang, wala namang pabigat dito sa ating pamilya. Nang magising si Leia, agad niyang nakita ang kanyang mga kapatid na nakapaligid sa kanya. Bahagyang nanghihina, pilit siyang umiti. Ngunit kitang-kita ang pagod at bigat sa kanyang mga mata. Mga kuya, ate, sabi ni Leia, nangingilid ang luha. Pasensya na kayo ha, ayoko na sana maging pasanin. Gusto ko lang naman makatulong at mabawasan ang iniisip nyo. Lalo na ngayon, ang dami nang nangyari sa pamilya natin. Mahigpit siyang niyakap ni Beth na hindi mapigilang maluha. Leia, hindi mo kailangang magpasa ng lahat mag-isa. Hindi ka pabigat sa amin, kahit kailan.
Kung nahihirapan ka, sana sabihin mo sa amin ha. Hindi ka nag-iisa. Yun ang lagi mong tatandaan. Tumango si Alex. Leia, minsan nakakalimutan natin na ang mga aral ni tatay ay hindi lang para magsikap sa trabaho o magtagumpay. Ang gusto niya ay manatiling magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi ka dapat mahiya o matakot na humingi ng tulong sa amin. Marahang tumango si Leia na payakap sa mga kapatid. Salamat, kuya, ate. Akala ko kasi kaya kong mag-isa. Pero ngayon, alam kong hindi ko na kailangan maging mag-isa. Patawad at salamat sa pagmamahal niyo. Sa mga araw na sumunod, pinagtulungan ng magkakapatid ang pag-aalaga kay Leia upang makabawi ito sa kanyang kalusugan. Ang bawat isa ay naglaan ng oras upang asikasuhin ang kanyang mga pangangailangan at nagdesisyon sila na maglaan ng mas maraming oras para sa isa't isa, hindi lamang tuwing may problema. Dahil sa pagsubok na ito, muling napagtanto ng magkakapatid ang halaga ng pagkakaisa at ang tunay na kahulugan ng pagiging pamilya. Naging mas matibay ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at napagtanto nila ang tunay na lakas ng kanilang pamilya ay ang kakayahan nilang magsama-sama sa oras ng kahinaan. At mula sa araw na iyon, ipinangako nila sa isa't isa na hindi nila hahayaan ng kahit sino sa kanila na makaramdam ng pag-iisa o pabigat sa anumang dahilan. Sinigurado nila na sa bawat hakbang ng kanilang buhay, gaano man kabigat ang dinadala, sila ay laging magkakasama. Nagtutulungan, nagmamahalan, at patuloy na nagiging lakas ng isa't isa gaya ng itinuro ng kanilang yumaong ama. Isang umaga, masaya at masiglang dumating ang anak ni Leia sa bahay. May dala siyang maliit na aso na bagong alaga. Ang aso ay may malambot na balahibo, makislap ang mga mata at tila walang kapaguran sa kakatalon sa paligid. Bagong miyembro ito ng kanilang pamilya at agad itong naging malapit sa kanila, lalong-lalo na kay Leia at sa kanyang anak. Ang cute naman ng aso mo, Leia, sabi ni Beth na masiglang pinapanood ang alagang nagtatatakbo sa sala. Anong pangalan niya? Buddy, ate. Sagot ni Leia, nakangiti habang nakatingin sa anak na aliw sa paglalaro kay Buddy. Masaya siya at parang laging gustong makipaglaro. Habang nagpapalitan ng kwento ang magkakapatid at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang sariling mga alagang hayop noong bata pa sila, napansin nilang biglang tumahimik si Buddy at nakatayo ito sa harap ng lumang aparador. Dahan-dahan itong lumapit, inamoy ang paligid ng aparador at pagkatapos ay biglang tumahol ng malakas. Tahol ni Buddy na tila natutok ng husto sa aparador. Ang maliit na ilong nito ay hindi humihiwalay sa ibabaw at gilid ng kahoy. Ano kayang nakita ni Buddy dyan? Tanong ni Carlo, natatawa habang pinapanood ang aso. Wala naman yatang kahit anong bago sa aparador na yan eh. Ano ba, Buddy? Sabi ng anak ni Leia, pilit na hinahaplos ang aso upang pakalmahin ito. Ngunit hindi ito nagpaawat at patuloy na tahol ng tahol na para bang may kung anong bagay na gusto niyang ipaalam sa mga tao. Siguro naman, hindi na yan yung daga na nakita natin dati, no? Biro ni Ramon, pilit na nagpapatawa upang maibsan ang tila kakaibang pakiramdam na nararamdaman ng lahat. Parang ayaw ni Buddy iwan ang aparador. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi tumigil si Buddy sa pagtahol. Napansin ni Leia na tila nagiging maseryoso ang pagtingin ng aso sa lumang aparador na iyon. Parang may kung anong amoy o tunog na tanging siya lamang ang nakakaramdam. Hayaan niyo na muna siya, sabi ni Alex, ang panganay. Baka excited lang sa bago niyang paligid at kung ano-ano ang naaamoy. Siguro, sanay siya sa mas malinis na kapaligiran. Kaya, nalilito siya sa mga lumang gamit dito. Nagpatuloy sila sa kanilang usapan. Ngunit paminsan-minsan, napapansin nila na bumabalik sa harap ng aparador si Buddy at muling tumatahol. May kung anong kaba at pagdududa ang pumasok sa isip ng magkakapatid. Ngunit binaliwala muna nila ito. Iniisip na baka simpleng pag-uusisa lamang ng alaga. Muli silang bumalik sa kani-kanilang mga gawain.
Ngunit sa likod ng kanilang mga isip, nakatanim ang tanong na hindi nila lubos maisip kung paano sasagutin. Bakit tila masyadong interesado ang aso sa lumang aparador? Sa mga sumunod na araw, lalong naging kapansin-pansin ang kakaibang pag-uugali ni Buddy tuwing napapadako siya sa lumang aparador, kung saan-saan ito naglalaro. Tumatakbo sa paligid ng bahay, ngunit sa tuwing mapapadpad siya sa tapat ng aparador, bigla itong tumitigil, nagtataas ng tenga at nagiging alerto. Parang nagiging bantay sa lakay ang kilos ng aso. Naninigas ang katawan at nagsisimula siyang tumahol ng sunod-sunod. Halos hindi humihinto. Noong una ay hindi ito pinansin ng magkakapatid. Iniisip na normal lang na pag-uusisa iyon ng aso sa bagong kapaligiran. Pero habang tumatagal, napansin nila na palaging inuulit ni Buddy ang ganitong pag-uugali tuwing nasa harap ng aparador. Parang may kakaibang bagay na naroon na tanging siya lamang ang nakakaramdam. Isang araw, habang nagtitipon ng magkakapatid sa sala, napadako muli si Buddy sa aparador at nagsimulang tumahol ng mas malakas kesa dati. Hindi na ito mapigilan ng anak ni Leia at kahit ilang beses niyang tawagin, tila walang naririnig si Buddy. Nakatuon ang atensyon nito sa aparador at ang mga mata nito ay tila puno ng kaba o di kaya ay pagkasabik. Mas malalakas na tahol ang umalingaw sa bahay na nagpatahimik sa usapan ng magkakapatid. Napangisi si Carlo at nagbiro. Naku, baka may multo sa aparador na yan. Baka naman may tinatagong lihim si tatay at sinisilipan tayo ng kung sino mula sa loob. Nagtawanan ng ilan sa kanila. Ngunit hindi na itago ni Leia ang bahagyang kaba sa kanyang mukha. Ano ba, Carlo? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ang dami na nga nangyayari sa atin eh. Sagot niya, pilit na natatawa pero bakas ang konting takot. Baka nga naman may kung ano dyan. Ani Beth na nakangiti pero halatang napapaisip. Alam nyo ba, minsan sinasabi nila na ang mga hayop, lalo na ang mga aso, ay nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita. Nagkatinginan ng magkakapatid, ang kanilang mga ngiti ay unti-unting napapalitan ng pagtataka. Hindi maalis ni Alex ang tingin niya sa aparador. Matanda na ang kasangkapang iyon, at iyon din ang naging taguan ng kanilang ama ng mga lumang gamit at mga alaalang puno ng kwento. Hindi rin malilimutan ni Alex kung paanong lagi silang pinapaalalahanan ng kanilang ama na huwag basta-basta galawin ang mga bagay sa loob nito. Sa kabila ng kanilang kabang nararamdaman, pinilit nilang manatiling kalmado. Ngunit hindi na mapawi sa kanilang isipan ang misteryo ng aparador. Ang tahol ni Buddy ay patuloy na umaalingaw-ngaw at ang tanong sa kanilang isipan ay patuloy na lumalalim. Ano nga kaya ang meron sa loob ng aparador na ito? At bakit tila may alam si Buddy na hindi nila makita? Matapos ang ilang araw na walang tigil na pagtahol ni Buddy sa lumang aparador, hindi na mapigilan ng magkakapatid ang kanilang pag-uusisa at pagkabahala. Sa bawat tahol ng aso, tila may binubulong ito na hindi nila maipaliwanag at parang lumalaki ang misteryo sa kanilang isipan. Hindi na nila matiis ang kaba. Kaya, isang hapon, nagkasundo sila na silipin ang loob ng aparador at tuklasin kung ano ang kinahuhumalingan ni Buddy. Siguro naman, wala tayong makikita kundi mga lumang damit at gamit ni tatay. Sabi ni Leia habang palihim na naglalakad papunta sa aparador. Pero sa likod ng kanyang boses, dama ng mga kapatid ang takot at pananabik na nararamdaman niya. Ilang beses na nating nakita ang mga gamit na yan. Sabi ni Beth, sinusubukang aliwin ang sarili. Pero hindi natin alam. Baka nga may bagay talaga na hindi natin nakikita dati. Nagkatinginan ng magkakapatid bago dahan-dahang binuksan ni Alex ang pintuan ng aparador. Nang bumukas ang mabigat na pinto, bumungad sa kanila ang mga bagay na matagal na nilang hindi nakikita. Mga lumang damit na isinusuot ni Mang Nestor noong siya ay nagtatrabaho pa sa bukid. Ang ilang sombrero na gamit niya sa ilalim ng araw at ang matandang jacket na lagi niyang suot kapag malamig ang panahon. Isa-isa nilang inalis ang mga damit. At sa bawat damit na kanilang inilalabas, parang nararamdaman nila
muli ang presensya ng kanilang ama. Ang amoy ng lumang tela ay tila nagdadala sa kanila pabalik sa mga panahong buhay pa si Mang Nestor. Habang hinahalungkat ang mga bagay, may mga kwentong biglang bumabalik sa kanilang alaala. Mga kwento ng kanilang kabataan, ng mga tawanan at sakripisyo ng kanilang ama para sa kanila. Naalala nyo ba nung maliit pa tayo? Palagi tayong pinapagalitan ni tatay kapag naglalaro tayo sa aparador na to. Tanong ni Carlo, bahagyang natatawa, ngunit puno ng pananabik sa mga alaala. Oo nga, sabi niya may mga mahalagang bagay daw dito na hindi natin dapat galawin. Sagot ni Ramon na ngayon ay tila naging maseryoso sa kanilang ginagawa. Habang nagtatanggal sila ng mga gamit, biglang napansin ni Alex ang isang bagay sa pinakasulok ng aparador. Isang maliit na kahon na natatakpan ng mga nakatiklop na damit. Halos hindi ito napapansin dahil sa likabok at tagal nang nakatago. Ngunit nang bumungad ito kay Alex, parang may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Mga kapatid, tingnan nyo to. Mahina niyang sabi, itinuturo ang maliit na kahon. Lumingon ang lahat at lumapit sa kanya. Iniabot ni Alex ang kahon at pinunasan ng makapal na alikabok na nakabalot dito. Halos mabalot ng katahimikan ng paligid habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kahon. Hindi sila makapaniwala na may nakatagong bagay sa sulok ng aparador na tila kay tagal nang hindi nakikita ng sino man sa kanila. Sa pagbukas ng kahon, hindi muna nila nakita ang laman. Puno ito ng maliit na tela na nakabalot ng maayos. Tila siniguradong ligtas ang mga bagay sa loob nito. Isa-isang inalis ni Alex ang mga tela. At sa dulo ng pag-alis, ay natuklasan nila ang isang makintab at kakaibang bagay. Parang may mga anyong bilog na bagay na tila barya at papel na parang pera. Sandali lang, sabi ni Beth habang pinupunasan ng isang barya at kinikilala kung ano ang mga ito. Agad nilang napagtanto na ang mga baryang nasa kahon ay hindi basta-basta. Parang mga antigong barya at tila may mga guhit na hindi nila karaniwang nakikita. Sariwa pa rin sa kanilang mga mata ang kinang ng ilang piraso ng ginto at mga luma, ngunit maayos na nakatiklop ng mga papel na pera. Ang maliit na kahon na natagpuan nila ay hindi lamang naglalaman ng lumang alaala. Ito ay puno ng mga kayamanan na iniwan ng kanilang ama. Napuno sila ng pagtataka. At sa gitna ng kanilang pagkabigla, hindi pa rin nila lubos na maintindihan kung bakit itinago ito ni Mang Nestor at bakit ngayon lamang nila ito natuklasan. Tila isang piraso ng nakaraan ang sumilay sa kanilang harapan. At alam nilang ang maliit na kahong iyon ay may malalim na kwento na nakabaon pa sa kanilang pamilya. Sa gitna ng kanilang pagkagulat sa natuklasang maliit na kahon, naramdaman ng magkapatid ang kanilang puso na mabilis na tumibok. Ang ginto at mga lumang papel na pera ay tila mga mahiwagang bagay na bumalik mula sa nakaraan. At bawat isa sa kanila ay naramdaman ng bigat ng kung anong di maipaliwanag na sekreto ang natagpuan nila. Ngunit may isang bagay pa sa loob ng kahon. Isang nakatuping piraso ng papel na mukhang lumang-luma na. At ang sulat kamay ay agad nilang nakilala bilang kay Mang Nestor. Dahan-dahan itong binuksan ni Alex at pinuno ng katahimikan ng paligid habang binasa niya ang mensahe. Ang mga mata ng magkakapatid ay nakatutok sa piraso ng papel na parang bawat salita ay may malalim na kahulugan. Mga anak, ang simula ng sulat. Kung nabasa nyo na ito, ibig sabihin ay natuklasan nyo na ang yaman na iniwan ng ating mga ninuno. Matagal ko nang alam ang tungkol dito. Ngunit sinadya kong itago ito sa inyo. Hindi dahil sa ayaw kong malaman nyo, kundi dahil sa takot ko na baka magtalo at magagawan lang kayo dito. Napatigil si Alex sa pagbabasa, ngunit naramdaman niya ang pagkapit ni Beth sa kanyang braso. Tila humihingi ng suporta. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa at bawat salita ay tila pinuproseso ng mga magkakapatid ng buong ingat. Ang yaman na ito, patuloy ng sulat, ay mula pa sa ating mga ninuno. Mga biyayang iniwan nila, mga sakripisyong nagdaan sa maraming henerasyon. Hindi ito para sa sarili nyo lamang, kundi para sa ikabubuti ng ating komunidad.
Nais kong ipamahagi niyo ang bahagi nito sa mga nangangailangan. Katulad ng ginawa ng ating mga ninuno bago ako. Napatingin si Carlo sa kanilang mga kapatid. Nakaramdam ng mabigat na emosyon at konting kaba. Habang sinasabi ng sulat ang nais ng kanilang ama. Tila ba napagtanto niya ang iniwang yaman na iyon ay hindi basta-basta para sa personal nilang kapakinabangan lamang. Si Leia naman na nakatayo sa tabi ay hindi mapigilang mapaluha habang inaalala ang mga araw na kasama nila si Mang Nestor, ang kanilang ama na kilalang may malasakit sa kanilang komunidad. Gusto kong ibahagi ninyo ang mga biyayang ito sa mga nangangailangan. Wika ng sulat. Hindi lamang sa paraang pangpinansyal, kundi sa pagbibigay ng pag-asa at tulong sa mga tao. Ang yaman na ito ay magiging gabay para sa inyo upang makatulong sa iba, tulad ng itinuro sa atin ng mga ninuno. Sa puntong iyon, naramdaman ng magkakapatid ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanila ng kanilang ama. Ang pera at ginto ay hindi lamang simpleng yaman. Ito ay simbolo ng pamana ng kanilang pamilya, mga aral at sakripisyo ng kanilang ninuno, at ang kahalagahan ng pagiging bukas palad. Ngunit sa kabila ng damdaming iyon, naramdaman din nila ang konting tensyon. Isang malaking halaga ang kanilang natuklasan, at hindi maiiwasang sumagi sa kanilang isipan ang mga posibilidad na pwede nilang magawa sa pera para sa kanilang mga sarili at kanilang pamilya. Si Ramon ang unang nagbigay ng reaksyon matapos basahin ni Alex ang liham. Kung tutuusin, marami tayong pangangailangan ngayon. Sabi ni Ramon, bahagyang nag-aalangan. Sa halagang ito, magagawa nating maayos ang sarili nating buhay. Hindi ba't yun din ang nais ni tatay? Na mabigyan tayo ng maginhawang buhay? Tumango si Carlo na halatang nakikisimpatya sa sinabi ni Ramon. Tama ka, Ramon. Ilang beses na tayong dumaan sa hirap. Siguro naman, may karapatan tayong gamitin to para sa sarili nating kapakanan. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang pag-uusap, marahang nagsalita si Beth. Hindi nyo ba naaalala ang sinabi ni tatay? Nasa liham na ito, nais niyang sundin natin ang tradisyon ng ating mga ninuno. Hindi para sa atin lamang ang kayamanang ito, kundi para sa buong komunidad. Si Leia, na ngayon ay tahimik na nagmumuni-muni, ay huminga ng malalim at tumingin sa kanyang mga kapatid. Alam kong lahat tayo ay may mga pangarap para sa sarili nating pamilya. At hindi ko kayo masisisi kung gusto niyo rin ng mas maginhawang buhay. Pero naaalala ko pa ang bawat aral ni tatay. Lagi niyang inuuna ang kapakanan ng ibang tao. Paano natin matitiis na baliwalain yun? Nababalot ng tensyon ng paligid habang ang magkakapatid ay nag-iisip at nagpapalitan ng kanilang mga opinyon. Bagamat may mga paniniwala at pangarap para sa kanilang mga sarili, hindi nila maialis sa kanilang isipan ang mga huling habilin ng kanilang ama. Sa huli, napagpasyahan nila na maglaan ng oras upang magmuni-muni bago sila magdesisyon. Nang gabing iyon, natulog sila ng may mabigat na kalooban. Dala ang di mapakaling tanong. Ano ang mas tama? Sundin ang sariling pangarap o tuparin ang huling habilin ng kanilang ama? Kinabukasan, muling nagtipon ng magkakapatid sa sala ng bahay. Pagod ang kanilang mga mata, bakas ang isang gabi ng malalim na pag-iisip. Alam nilang hindi magiging madali ang kanilang pag-uusap. Ngunit alam din nila na kailangan nilang harapin ang responsibilidad na iniwan ng kanilang ama. Sa kanilang harapan ay nakalatag pa rin ang kahon ng ginto at mga pera. At sa kanilang isipan ay nakatanim ang bawat salitang iniwan ni Mang Nestor. Si Alex ang unang nagsalita. Hindi natin maiiwasan na isipin ang mga pangarap natin. Alam kong lahat tayo ay may sariling mga pangangailangan. Pero hindi ko rin maaalis sa isip ko ang mga sinabi ni tatay sa liham. Gusto niyang ipamahagi natin to. Tumahimik ang lahat. Pero si Carlo, na laging matapat sa kanyang mga nararamdaman, ay nagpakawala ng isang buntong hininga bago sumagot. Kuya, naiintindihan ko yan. Pero, alam mo, minsan iniisip ko rin, kailan natin uunahin ang sarili nating pamilya? Di naman tayo mayayaman eh.
Lahat tayo dumaan sa hirap. Sumingit si Ramon. Totoo kuya. Kung tutuusin, may pagkakataon tayo magbago ang buhay natin gamit ang yaman na to. Hindi ba tama lang na masiguro natin ang kinabukasan ng mga anak natin bago tayo tumulong sa iba? Nakatayo sa tabi si Leia, tahimik at nag-iisip ng malalim. Alam niyang hindi ganito kadali ang kanilang pinagdadaanan. Napapakit siya. Iniisip ang mga huling alaala nila ng kanilang ama. Ang mga payo nito, ang mga sakripisyong ginawa para sa kanila at ang walang sawang malasakit sa ibang tao. Sa bawat himla ng alaala ni Mang Nestor, ramdam niya ang kabutihan at pagkamapagbigay na itinuro nito sa kanilang lahat. Naiintindihan ko kayo, Kuya Ramon, Kuya Carlo. Wika ni Leia sa mahinang boses. Ngunit, puno ng paninindigan. Alam ko rin na may mga pangarap tayo para sa ating mga pamilya. Pero hindi natin pwedeng kalimutan ang mga sinabi ni tatay. Baka kaya tayo pinagkatiwalaan ng mga ninuno natin ng kayamanang to ay para sa mas malalim na layunin. Tahimik na nakikinig ang iba at marahang tumango si Beth na noon pa man ay may matinding respeto at pagmamahal sa ama. Tama ka, Leia. Hindi lamang to isang simpleng halaga. Kasama nito ang tiwala at tradisyon ng pamilya natin. Kung gagamitin lang natin to para sa sariling kapakanan, parang nilapastangan natin ang kanilang pamana. Lumalalim ang pag-iisip ng bawat isa. Ngunit nagpatuloy si Alex na nagsilbing lakas ng loob ng kanilang pamilya. Siguro, may paraan para masunod natin ang nais ni tatay at masiguro rin ang kinabukasan ng mga anak natin. Maaaring hatiin natin ang yaman, pero tiyakin natin na ang malaking bahagi ay gagamitin para sa mga proyekto sa komunidad. Gaya ng sinabi niya. Paano naman natin gagawin yon? Tanong ni Carlo. Ngayon ay may kaunting pag-unawang sumisibol sa kanyang puso. Hindi naman tayo sanay magpatakbo ng mga ganong bagay. Magagawa natin to ng paunti-unti. Sabi ni Alex, maaari tayong magsimula sa maliit na proyekto sa baryo. Tulungan ang mga nangangailangan, magbigay ng scholarships para sa mga kabataan, o kahit simpleng livelihood program para sa mga walang trabaho. Sa ganitong paraan, makikita natin ang epekto ng yaman sa mga buhay ng iba, tulad ng nais ni tatay. Tahimik na nag-isip si Ramon. Ngunit sa huli, bumuntong hininga siya at tumango. Kung yun ang plano, susuportahan ko. Nais ko rin na maging bahagi ang yaman na ito sa paggawa ng mabuti. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa iba. Ngumiti si Leia, bakas ang pasasalamat at pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Salamat mga kuya, ate. Alam kong hindi ito madali pero alam kong ito ang tamang desisyon. Nagkatinginan ng magkakapatid at sa sandaling iyon, ramdam nila ang pagkakaisa sa kanilang mga puso. Alam nila na ang desisyon na ito ay hindi lamang tungkol sa kanila, kundi tungkol sa pagpapatuloy ng pamana ng kanilang ama at ng kanilang mga ninuno. Sa huli, nagpasya sila na gamitin ang kayamanan hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi para maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang komunidad, sa paraan na nakaukit sa kanilang pamilya. Sa araw na iyon, isinara nila ang kahon ng ginto at mga pera. Ngunit isinulat sa kanilang mga puso ang pangako. Ang pamana ng kanilang ama ay magiging bukal ng pag-asa para sa marami. Sa gabing iyon, tuluyan nang natapos ang mga pagdududa at alitan, at muli nilang naramdaman ang espiritu ni Mang Nestor. Masaya, mapayapa, at nagtitiwala na nasa mabuting kamay ang kanyang mga anak. Ilang araw matapos nilang gawin ang kanilang desisyon, sinimula ng magkakapatid ang pagbuo ng plano para maipamahagi ang yaman ayon sa habilin ng kanilang ama. Napagkasunduan nilang gamitin ang malaking bahagi ng kayamanan upang magsimula ng ilang proyekto para sa komunidad. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, nagkaroon sila ng mas malaking layunin, ang pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan sa kanilang baryo. Unang inisip nila ay ang pagbibigay ng scholarship para sa mga batang may kakayahang mag-aral ngunit kapos sa buhay. Naisip ni Beth na ang edukasyon ang pinakamagandang regalong maibibigay nila, sapagkat ito ang makakatulong sa mga kabataan na magtagumpay at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Isang araw,
nagtipon sila sa barangay hall, kasama ang ilang leader ng komunidad. Inilatag nila ang kanilang plano at ibinahagi ang layunin ng kanilang ama na tumulong sa komunidad, na ngayon ay kanilang isinasakatuparan bilang bahagi ng pamana. Pinili nilang maging maingat sa bawat hakbang upang masiguro na ang bawat pondong ginugugol ay makakarating sa mga higit na nangangailangan. Habang nagkakape sa isang tabi, napangiti si Leia at sinabi, "Hindi ko inaasahan na darating tayo sa ganitong punto. Dati, iniisip ko lang kung paano magiging maayos ang buhay natin. Pero ngayon, ang dami palang tao na nangangailangan ng tulong. At masarap pala sa pakiramdam na alam mong may magagawa ka para sa kanila." Sumang-ayon si Alex. "Totoo yan, Leia. Masarap sa pakiramdam na ang yaman ni tatay na pinaghirapan at iningatan ng ating mga ninuno ay hindi lamang natin ginagamit para sa sariling kapakanan. Nakikita ko na unti-unti, nagiging inspirasyon tayo sa iba." Napansin nila ang kanilang ginawa ay hindi lamang nagbibigay ng material na tulong sa komunidad, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao. Sa bawat kabataan na nakatanggap ng scholarship, sa bawat pamilya na natulungan nilang makapagsimula ng maliit na negosyo, nararamdaman nila ang kasiyahan na higit pa sa anumang material na yaman. Ngunit sa kabila ng mga matagumpay na proyekto, hindi pa rin maiwasan na magkaroon ng konting alitan sa paminsan-minsang desisyon. Minsan, may mga ideya si Carlo na nais niyang pagtuunan ng pansin, tulad ng pagsasaayos ng infrastruktura sa baryo. Samantala, si Ramon ay mas nais na tumutok sa mga pangkabuhayan para sa mga kababaihan. Ngunit sa bawat alitan, nagkakaroon sila ng bukas na pag-uusap. Lagi nilang iniisip ang kanilang ama at ang mga habilin nito. Sa huli, lagi silang nagkakasundo at mas nagiging matatag ang kanilang hadikain. Sa pagtatapos ng kanilang unang taon ng mga proyekto, nagpulong silang magkakapatid upang tingnan ang mga naging resulta ng kanilang mga ginawa. Napagtanto nila na mas marami pa silang pwedeng gawin at mas malayo pa ang kanilang mararating bilang magkakapatid at bilang inspirasyon sa kanilang komunidad. Nakatayo sa harap ng lumang aparador kung saan nagsimula ang lahat, muling nagpasalamat ang magkakapatid sa kanilang ama at nagbigay pugay sa mga aral at pagmamahal na iniwan niya sa kanila. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng pangarap para sa kanilang pamilya, kundi sa mas malaking misyon na magbigay ng liwanag at pag-asa sa komunidad. Ngayon, sa bawat tahol ni Buddy, ang aso na nagsilbing gabay sa pagtuklas ng kayamanan, nararamdaman ng magkakapatid na tila kasama nila si Mang Nestor. Laging nagbabantay at nagbibigay lakas upang ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain. Lumipas ang ilang taon, mula nang ipamahagi ng magkakapatid ang kayamanang iniwan ni Mang Nestor sa kanilang komunidad, ang simpleng baryo na dati ay tahimik at may kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan ay nagbago na ngayon. Salamat sa kanilang mga proyekto, nagkaroon ng bagong pag-asa ang mga mamamayan. Mga batang dating walang kakayahang makapag-aral ay nakatapos na ng pag-aaral. At may mga kabataang nagbalik sa baryo upang magsilbi sa kanilang komunidad bilang mga guro, nurse at manggagamot. Ang mga kababaihan ay nagtulungan din sa pamamagitan ng mga maliit na negosyong sinumulan sa tulong ng magkakapatid. Nagkaroon sila ng hanap buhay. At unti-unti, ang baryo ay naging mas buhay at masagana. Maging ang infrastruktura ng lugar ay napabuti. May bagong paaralan at may mga makabagong kagamitan na tumutulong sa kabuhayan ng mga magsasaka. Ang baryo na noon ay simpleng komunidad lamang ay naging inspirasyon sa mga kalapit na lugar. Isang araw ng tag-init, muling nagtipon-tipon ang magkakapatid sa kanilang lumang bahay, na kanilang ipinaayos at pinanatiling simple ngunit puno ng mga alaala. Ang bawat sulok nito ay parang may kwentong ibinubulong mula sa kanilang ama, at bawat isa sa kanila ay ramdam ang mainit na presensya ni Mang Nestor, ang lalaking nagturo sa kanila ng halaga ng sakripisyo, malasakit at pag-ibig sa kapwa. Habang nasa bakuran, nakaupo sila sa ilalim ng malaking puno na itinanim ni Mang Nestor noong sila ay mga bata pa. Sa ilalim ng lilim nito, masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa mga naging buhay nila matapos ang kanilang mga pinagdaanan. Si Alex,
na naging pinaka-leader ng kanilang grupo ay may maliit na negosyo at isang pamilya na mapagmahal. Si Beth naman, sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan sa kalusugan, ay nakapagpatapos na ng kanyang mga anak at masaya sa pagtuturo sa mga batang nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Si Carlo, na nagtayo ng isang mas matatag na negosyo sa baryo, ay isang huwaran sa komunidad. Si Ramon, na natutunan ng balanse ng trabaho at pamilya, ay patuloy na nagbibigay ng oras para sa kanilang baryo at nagiging leader sa mga makabuluhang proyekto. At si Leia, ang bunsong dating nahihiya at natatakot, ay natutong tumayo sa sariling mga paa at naging tagapangalaga ng kanilang pamilya, katuwang ng kanyang mga kapatid. Habang nagkukwentuhan, biglang tumakbo si Buddy, ang aso na nagsilbing gabay sa kanila sa pagtuklas ng kayamanan. Mas matanda na ito ngayon, ngunit kasing sigla pa rin, at tila laging masaya sa kanilang presensya. Napangiti si Leia habang pinapanood ng aso, at sabay-sabay nilang naalala kung paano nagsimula ang lahat sa isang tahol ni Buddy sa lumang aparador. Alam nyo, sabi ni Alex, nakangiti habang nakatingin sa kanilang mga kapatid. Kung nandito si tatay ngayon, sigurado akong sobrang proud siya sa atin. Napuno ng saya ang kanilang mga puso. Sa puntong iyon, alam nilang hindi lamang sila mga anak ni Mang Nestor. Sila ay mga tagapagpatuloy ng kanyang mga aral at ng kanyang misyon. Sa gitna ng tawanan at masasayang kwento, tumingin sila sa kalangitan. At sa kanilang mga puso, ramdam nilang naroon si Mang Nestor. Nakamasid sa kanila at masayang masaya. Tila ba naririnig pa nila ang kanyang boses, puno ng pagmamalaki at pasasalamat. At sa ilalim ng lilim ng puno, kasama si Buddy at ang mga alaala ng kanilang ama, natapos ang kwento ng magkakapatid sa isang masayang wakas. Hindi lamang dahil sa kayamanang natuklasan nila, kundi dahil sa kayamanan na nabuo nila sa kanilang puso, sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad.